Magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, babasahin ko po ang sinasabi sa mga awit, chapter 63, verses 1 hanggang 5. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Verse 2, Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, isang magandang umaga po ang aming bati sa iyo ngayong umagang ito at maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon muli ngayon para masamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, kasi pinili mo kami na makadalo sa gawaing ito. Pinili mo kami upang muli makaranas ng pagpapalang nagmumula sa iyo, Panginoon. Amin pong dalangin ngayong oras na ito, kami po ay lumalapit, lumuluhod sa iyo, Panginoon, at idinadalangin ng aming mga puso. Inilalapit namin sa iyo, Panginoon, kung may nakikita ka pong kamalian, karumihan na aming nagawa noong mga nagdaang araw, nagdaang linggo na nakikita mo pong magiging hadlang sa aming pagsamba sa iyo ngayong umagang ito, ito'y aming hinihingi ng kapatawaran sa iyo. At amin pong dinadalangin na minsan pa pagkalooban mo po kami ng pagkakataon na maranasan ang pagkilos mo sa aming mga buhay, sa aming pag-aawitan at sa aming pakikinig ng mensaheng mula sa iyo. Panginoon, aming dinadalangin nawa maabot namin ang iyong kalooban dyan sa langit at mapangiti ka namin sa aming pagsambang gagawin sa umagang ito. Itinataas at inilalapit din po namin sa iyo ang aming praise and worship team. Ikaw po ang siyang manguna sa aming mangunguna sa pag-aawitan. Ikaw po ang magbigay ng boses, Panginoon, ng kakayahan na ikaw ay aming masamba sa paraang nais mo, sa paraang nararapat, Panginoon. Dalangin ko rin po, Lord God, ang mensaheng aming pakikinggan sa umagang ito, nawa bunga ito sa aming mga buhay, Panginoon. Mangusap ka po sa amin. At tunay nga ikaw ay aming makatagpo sa lugar na ito, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang mapapurihan, ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan, at ikaw ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aming samot, ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po! Mapagpalang umaga sa ating lahat. Minsan nakikinig ako sa sermon ng isang pastor. He said, may mga mananampalataya na they just go to the church to fulfill their religious obligation. At yun ay ang klase ng pagsamba na parang simba ka lang kasi Kristiyano ako show ko lang na nasa simbahan ako. And there are Christians, which I believe na mga taga-karidad ay ganoon, na sumasamba sa Panginoon tuwing linggo, lifestyle nila ang pagsamba dahil nagagalak sila, nakatagpuin ng Panginoon. Amen ba? At makasama ang mga kapatiran natin kasi nararamdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Yan. Pakisabi nga sa katabi nyo, kapatid, ang puso ko'y masaya na makasama ka. Amen. So, awitan natin ang ating Panginoon. Gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. At doon ay
nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Amen! Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Yan na bang pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon? Oh, hallelujah! O kay gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. 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 At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Oh, hallelujah! We praise you, God. We praise you, our Lord. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Pinakamalakas na palakpak at may ngiti sa labi. Parang nalulungkot pa yung iba. Sabik tayo sa presensya ng ating Panginoon. Oh, ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito. Nananabik ba kaya sa Panginoon? Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik
naghihintay. Asam-asam presensya ko'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapit na makita, luwalhati ng iyong buhay. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapit na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, may sumasayaw ba dyan? Sa galak tumatawa, nananapit na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Amen, Lord. Kami po ay nananapig sa presensya mo, Panginoon. Our lives is yours and use us for your glory. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapit na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapit na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Ama. Nais naming maranasan, Panginoon, na Ikaw ay aming katagpuin. Ikaw ang aming kapahingahan, Panginoon, sa buong isang linggong puno ng pagpapagal, Panginoon, at puno ng pagod. Sa iyo kami nakakatagpo, nakakaranas ng kapahingahan. At dahil dito, patuloy nating i-serenade, patuloy nating haranahin ang ating Panginoon. At hilingin na tayo ay lagi niyang katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikhan ng iyong mukha, sumasa
sa iyong pagkilos at sa himig na hain, tanging dalangin kami katagpuin. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kahit na ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapusmos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin
iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng ubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng ubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumbungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Di nagbabago, pangako
sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko palangin sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay langit sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yong piling at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Mananatili sa'yong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa'yong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Sa dakong lilim. Sa dakong lilim. Salamat po, Panginoon. We praise you, Lord God. All the praises and the glory, Panginoon, ay para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli kaming makapagsama-sama upang purihin at sambahin ka, upang ika'y katagpuin, Panginoon, upang maranasan ang kagalakan kasama ka at kasama ng aming pamilya sa iglesyang ito. We praise you, we love you, Lord God. This is our prayer. In Jesus Christ's name we pray. Everybody say amen! Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga sandaling ito at patuloy na kinikilala, Panginoon, ang iyong kabutihan, kadakilaan sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sapagkat sa maraming dahilan ay meron kaming pagkakataon, Panginoon, na ibalik sa iyo ang pagpupuri at pagpapasalamat. Hindi man namin alam, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa na narito, lalo, Panginoon, ang iyong mga anak nandito sa unahan upang magpasalamat. Pero lahat ito, Panginoon, ay para po sa iyo, para ibalik sa iyo ang aming pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa kabutihan, ginawa at ginagawa mo sa aming pong mga buhay. Salamat po sa mga taon ng kaarawan, anibersaryo ng mga mag-asawa. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat sa mga paglalakbay, sa karunungan, sa aming mga pag-aaral, Panginoon, sa bawat araw. Salamat po, O dakilang Diyos, sa mga oportunidad na sa amin po ay patuloy na iyong ipinagkakaloob. Salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa mga panalangin, sa pagdinig, Panginoon, sa aming mga prayers. Salamat sa pagpapagaling sa karamdaman, sa mga panahon ng panghihina, binibigyan mo kami ng kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong probisyon sa aming mga pangangailangan. Tunay nga po, O Diyos, higit pa sa kasapatan ng biyaya ang aming nararamdaman at naranasan, at lagi kang nariyan, Panginoon, para punuin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat maging sa mga pagsubok ng buhay na sa amin po'y dumarating. Alam namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, patuloy naming nararanasan ang tibay ng pananampalataya, ang pagturo, Panginoon, sa amin kung paano kami lalong tumibay sa aming faith sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, mangyari naman na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawal sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyo pong basbas at pagpapala.
Panginoon. So ngayon pong umaga, ang ating pong paksa, ayon sa tema ng ating nasyonal, ngayong buwan, a community of love. No? Sabi diyan, a community of love is a place like home. No? Ang ating pong inilagay na titulo sa ating pong pagbubulay-bulay, a place of love is a place like home. Pwede natin baliktarin yan. A place like home is a place of love. No? Pwedeng vice versa. So ang ating text ay ating pong matatagpuan sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 7, talatang 2 hanggang 16. So ngayon po ang gagawin natin ganito. Kada lipat ng slide, ang magbabasa muna ay mga lalaki, pagkatapos po ay mga babae naman. So kada lipat po tingnan natin kung sino ang pinakamahusay magbasa. At yung pinakamahusay may premyo. Sige po, uumpisahan po ng ating mga kalalakihan. No? Lahat ng lalaki po, simula sa pinakabata hanggang sa pinaka mas bata. Yan. So, 2 Corinthians chapter 7, verse 2 to verse 16. Start po tayo sa unang slide, ang verse 2. Sige po, ready? Begin. Hindi namin... Mga babae po. Nantok na yata yung mga lalaki. Babae po.
Sabay-sabay po tayo. At lalo kayong napapamahal sa Kanya habang naalala niya ang pagkamasunurin ninyong lahat at ang inyong pagtanggap sa Kanya ng may takot at paggalang. Labis akong nagagalak dahil kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan. Yan. So purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga banal na salita. Medyo mahaba yung ating teksto, pero ito ilan sa mga praktikal na sulat ni Apostol Pablo sa mga unang iglesia. So dito po ay particular tayo dahil ito ay mga taga-Korinto, iglesia o mga kapatiran sa Korinto, kung saan yung kanilang conversation ay patungkol sa naging karanasan ni Pablo sa kanyang gawain sa Korinto, gayon din yung kanyang pagkukwento at pagkukwento din naman ni Tito sa kanya na isa ring lingkod ng Panginoon. So, na makikita natin doon yung tatlong panig, di ba, na kung saan ay parang ipinagmamalaki ni Tito yung kanyang karanasan, gayon din pinagmamalaki ni Pablo yung kanyang karanasan, at ini-urge o hinahamon niya, tina-challenge niya ang mga taga-Korinto kung papaano marapat na ipagpatuloy lalo yung kanilang pangangalaga at pagsuporta sa mga manggagawa na dinadala sa kanila ng Panginoon every time. Katulad ni Pablo at ni Tito o ni Titus. So, ang tanong sa atin ngayong umaga, dahil ang ating paksa ay may kinalaman sa church, sa community ng mga mananampalataya na hinahalin tulad sa isang tahanan o sa isang home. Ito ay dapat na kinakikitaan ng pag-ibig. Ang tanong ngayong umaga, anong klase ng iglesia meron tayo? Anong klase ba ng church ang karidad? Anong uri o anong klase ng pamilya ang Unida Christian Church Caridad? Kung siguro tayo po yung makakasagot noon, lalo po yung mga nauna sa atin, yung mga dito na po inugat, yung mga nandito po yung mga ninuno, nakatala sa kasaysayan. Pero siyempre, meron ding magandang side at view yung mga bago pa lang dumating sa ating pong iglesia. Yung mga a year, 2 years, or more than 2 years na narito sa church, sa ating tahanan, sa tahanan ng Diyos dito sa Caridad. Ano nga bang klase ng iglesia meron tayo? So kayo na lang po ang sumagot sa inyong pong mga sarili. Huwag niyo na pong i-share sa inyong katabi. Baka magtuloy-tuloy at magmarites habang nakikinig ng message. So ngayong umaga, yun po yung ating pag-uusapan. Sabi po ni John, sa John chapter 13 verse 35, the church should be characterized by love. Ang sabi po ni Jesus, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang iglesia o ang ating tahanan ay nararapat na unang kinakikitaan ng pag-ibig o pagmamahalan. Katulad ng sinasabi ni Jesus sa John na makikilala ka na disipulo ng Panginoon o disipulo ko, sabi ni Jesus, kung ikaw o kung kayo ay mayroong pag-ibig sa isa't isa. So, unang puntos na po yun na pinapakita po sa atin na dapat ang isang church bilang isang tahanan o tahanan ng Diyos ay kinakikitaan at nararamdaman yung pag-ibig. So, pwede nating tanungin ulit yung ating mga sarili. Nararamdaman ko ba yung love dito sa church? Nararamdaman ko ba yung pag-ibig na sinasabi ni Jesus na marapat maramdaman sa mga disipulo niya o sa mga tagasunod niya? O iba yung aking pakiramdam pag pumasok ako sa loob ng church? Minsan may mga ganong katotohanan, di ba, na kadalasan may mga pagkakataon na hindi pag-ibig yung nararamdaman ng taong napasok sa loob. Kaya yung iba nadadala pumasok, ayaw na pumasok ulit paglabas. Kasi hindi naramdaman yung pag-ibig. Pero dito, napakapayak ng sinasabi ni Jesus na
sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa, kayo ay makikilala bilang kanyang mga disipulo. So, a place of love is a place like home. A place of love is a place like home. Ano po yung mga bagay na dapat nating makita na sinasabi po sa ating mga talata? A place of love, it is a place where God's people accept one another. Ang lugar ng pag-ibig, no, yung ating iglesia, yung tahanan ng Diyos, ay lugar kung saan ang mga taong narito, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay merong pagtanggap sa isa't isa. Alam niyo po na yung church sa Corinth, no, sila ay nagbigay din ng kahit papaano medyo sama ng loob kay Pablo, no, sa puso ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi may mga pagkakataon, yung diyan, they had criticized his ministry. No? They had doubted his word and rejected yung kanyang pagiging apostle, no? Yung kanyang pagiging lingkod ng Diyos. Siguro dahil sa history, si Pablo ay naging pangunahin sa taga-tuligsa o tawag diyan, persecute sa mga Christian during that time. Kaya pwedeng hindi masisi yung mga taga-Corinth, yung mga Christian sa Corinth na yun yung kanilang maging pakiramdam kay Pablo. Pero ito, dahil si Pablo ay lingkod na ng Panginoon, nagkaroon siya ng heartache. No, nagdamdam din siya. Nagdamdam siya dahil naranasan niya yung mga bagay na yan mula doon sa mga kapatiran sa iglesia sa Corinto. So he was hurt and wished to be reconciled to them. No? Kahit na nandoon yung kanyang sakit na naramdaman sa kanyang puso, he still want to reconcile with them. So, kung ating i-take note, dito po makikita natin na si Pablo, no, it was Paul who was wronged. Siya yung nagawa ng mali, siya yung nagawa ng hindi tama, yet he is the one who initiated the process of reconciliation. No, bakit? Dahil gusto niya na lumago yung mga taga-Korinto, maranasan ng mga taga-Korinto, yung nararapat at matutunan nila yung nararapat na pagtanggap hindi lamang sa mga kapatiran, kundi maging sa mga lingkod ng Diyos. No, kasi hindi naman laging madaling tumanggap ng mga tao sa ating tahanan. Di ba? Minsan namimili naman din tayo. Totoo po ba yun? Di ba? Minsan ganun eh. Pinipili din natin yung ating papapasukin sa ating mga tahanan. No? Lalo na kapag hindi natin tipo yung papasok, no? Hanggat maaari, hanggang pintuan lang muna. No? Habang kinakausap mo, kinikilatis mo kung pwede ko ba siyang papasukin, pasado ba siya sa aking standard o hindi. Kapag hindi pasado, hanggang pinto lang, at doon lang namin pag-uusapan yung dapat pag-usapan. Pero kung pasado, di ba, yung mga malalapit sa atin, no, wala pang sinasabi, ngingiti pa lang, papapasukin mo na kaagad sa iyong bahay. No, minsan ganoon ang tao, di ba? At yun ay hindi, sabi nga, kaiba, kadalasan sa church. No? Minsan iba yung ating pagtingin sa mga taong napasok sa ating tahanan, sa tahanan ng Diyos. At dito makikita na even Paul, as God's servant, ay nakaranas ng ganitong hindi magandang bagay. But still, he wants to be recognized and he wants to be reconciled with the church of Corinth. No? He pleaded with them to open their hearts and receive him. Tanggapin sila sa kanilang puso. So tandaan po natin, ang iglesia or the church must be a place of accepting the weak. No? Ang iglesia o ang church ay hindi lang tahanan kung saan ang pinapapasok ay yung mga malalakas, yung mga matatalino, yung mga mauhusay, yung mga matitibay, kundi ito rin ay kailangang lugar ng pagtanggap even doon sa mga mahihina. Amen po ba? No? Sabi po sa Romans 14:1, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro.
no, tungkol sa kanyang kuro-kuro. No, minsan, hindi masarap sa tenga pakinggan, no, yung mga ganitong uri ng tao, pero wala tayong choice. No? Ang sabi ng Biblia, kailangan nating tanggapin kahit yung mga mahihina sa pananampalataya. No? Kahit sila ay iba sa ating paniniwala, kahit sila ay taliwas sa ating sinasampalatayanan, kailangan nating silang tanggapin sapagkat yun yung batas ng Diyos, yun yung batas ng pag-ibig, yun yung nais ng Panginoon na maramdam at maranasan ng kanyang mga anak, at yun yung dapat iparanas ng kanyang mga anak sa mga taong wala pa sa kanya. So, a place of love is a place like home. It is a place where God's people accept one another. So, naranasan niyo bang tanggapin sa isang tahanan? Dito ba sa church, yung unang encounter nyo, naranasan nyo bang maramdaman yung pakiramdam na ikaw ay tanggap o ikaw ay handang tanggapin bilang kapatid o bilang kasama o kapamilya ng ating iglesia dito sa Caridad. So I hope ito ay nasumpungan natin na isang lugar kung saan tayo ay handa at tinatanggap bilang kasama sa sambahayan. Pangalawa, it is a place where people care enough to correct. It is a place where people care enough to correct. No, ano pong sabi ni Apostol Pablo? Si Pablo, he had confronted this church, yung Corinth, with a painful letter. Napaka-direct ng letter ni Pablo sa mga taga-Korinto. No, makikita natin na every details, no, ano siya, parang literal yung kanyang pagbanggit, no, sa ginawa ng taga-Korinto sa kanya. Gayon din sa kwento ni Tito na ginawa din ng mga taga-Korinto kay Tito. No? So, lahat ng mga aspeto ay ginawa niya basically to confront this church at para itama sila. Ilagay sila doon sa tamang landas o sa tamang pag-uugali. Sabi po ni Bob, ano bang basa dito? Mark Aurel. No? Sabi diyan, many a church had gone down to the pit and shame because nobody was brave enough to stand up and call God's people to do what was right. No? Many of church has gone down to the pit and shame because nobody was brave enough to stand up and call God's people to do what was right. Minsan ang takot gawin sa isang iglesia, lalo ng mga unang panahon, ay yung tumayo tayo sa tama, no? Yung tumayo tayo sa nais ng Diyos sa ating church, no? Sa ating mga buhay. Minsan dahil sa takot natin na makasakit ng damdamin, ayaw nating ituro yung mga bagay na makakasakit ng damdamin. No? Sa Biblia, ang daming mga bagay na tinuturo sa mga praktikal na pamumuhay kung saan talagang pag ito'y pinag-usapan natin, tayo po ay masasaktan. Halimbawa, tungkol sa paraan ng pamumuhay. Di ba? So, napaka-basic sa turo ng mga apostol, lalo ni Apostol Pablo, napakaraming kaparaanan ng pamumuhay na kapag ito yung ating itinuro sa mga mananampalataya, marami yung magkakaroon ng correction, marami magkakaroon ng parang damdamin na kinokorek dahil mali yung kanilang ginagawa. No? Yung hindi nakalulugod na buhay sa harapan ng Diyos, yung hindi nararapat na mga gawain sa isang anak ng Diyos. Di ba? Ito lagi yung nagiging issue. At minsan, sa isang guro o sa isang tagapagturo ng salita ng Diyos, no, nakakatakot ituro yung mga bagay na yun kasi alam mo na maaring masaktan yung iyong kapatid. Pero dapat natin gawin yun. Amen? No, dapat natin gawin yun. Bakit? Yun yung nais ng Diyos.
Yun yung gusto ng Panginoon. No? Yun yung nais ng Panginoon dahil dapat nating ituro yung nararapat sa lahat ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. No? Bakit? Ito kasi ay isang tahanan kung saan ang Diyos ang may akda. Sabi nga, oftentimes correction is unwise, but there are times when correction is a must. No? May mga pagkakataon parang hindi magandang gawin yung pagko-correct, no? Pero may mga pagkakataon na ang correction ay nararapat sa buhay ng isang iglesia. Ang correction o yung pagtutuwid ay nararapat sa buhay ng isang church. No? Masakit yung pagtutuwid. No? Hindi po ito madali. Pero ito po yung dapat na ating ginagawa. Ano yung mga dapat nating gawin in terms of correction? At dapat tandaan, una, correct with wisdom. Yan. So, sa mga malimit na nagko-correct ng ating mga kapatid, tandaan po natin ito. Sabi po sa aklat ng mga ngaral, ang panunumbat na di napapanahon ay parang masayang tugtugin sa oras ng libing. Ngunit sa lahat ng panahon, ang pagtutuwid ay isang karunungan. Parang minention ni Haring Solomon yung comparison ng panunumbat sa pagtutuwid. Ang sabi ni Haring Solomon, ang panunumbat daw na hindi napapanahon, meron pa ng napapanahon na panunumbat, ano? Ang panunumbat na hindi napapanahon, para daw itong masayang tugtugin sa panahon ng libing. Yan. So, bibihira po yung libing na may masayang tugtugin, di ba? Lahat nakakaiyak. No, meron na ba kayong naatinan na libing na masaya yung tugtog? Meron yatang pinalabas sa kay MJS yata na ganoon. Yung may sayawan habang dinadala sa sementeryo yung patay. Pero bibihira po yun. Sa atin parang pa rin yun. Parang hindi pa rin kaaya-aya sa kultura ng Pinoy na ganoon, di ba? Sa burol, minsan may mga video okay na ngayon no? May mga tugtog na, may mga ibang mga kanta na bukod sa mga malulungkot. Pero sa libing, usually, kailangan yung nakakaiyak. Yung iba nga, umaarkila pa ng crying ladies para may iyakan daw sa libing. Pero, ayun nga po, no? Sabi ni King Solomon, ang panunumbat na hindi napapanahon ay parang masayang tugtugin sa oras ng libing. Ngunit, sa lahat ng panahon, ang pagtutuwid ay isang karunungan. So, dapat sa panahon na tayo ay nagko-correct, we are going to correct with wisdom. No, we must correct with wisdom. Yung iisipin natin, ito ba ay talagang correction na gagawin ko sa aking kapatid? Ito ba ay makakatulong sa aking kapatid? Ito ba talagang pagtutuwid na sinasabi ng Biblia para sa aking kapatid? So kapag ganoon, it is a correction with wisdom. No? Pangalawa, accept correction with trust. Tanggapin natin yung pagtutuwid na mayroong pagtitiwala. Sabi po sa aklat ni Propeta Sophonias o Zephaniah 3:2, hindi ito sumusunod kay Yahweh at ayaw tumanggap ng kanyang pagtutuwid. Wala itong tiwala sa kanya at ayaw nitong lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong. So, kailangan tandaan natin na sa ating pagtanggap ng correction, dapat meron tayong tiwala. No, na yung correction na ating natatanggap ay correction magtutuwid lang ng buhay natin at magbibigay sa atin ng pagkakataong gabayan tayo sa tamang landas ng ating buhay. So, accept correction with trust. Pangatlo, sabi, correction is God's discipline. Yan. So, tandaan natin, ang correction o pagtutuwid ay paraan ng Diyos ng pagdidisiplina. No? So sabi po sa Hebreo 12:5, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. So, hindi ho madaling disiplinahin, di ba? Yung mga anak sa mga magulang, kapag tayo ay pinapagalitan, pinapangaralan, minsan napapalo, no? Hindi po madaling tanggapin yun. Pero yun ay paraan ng disiplina ng ating mga magulang sa atin
at yun din ay paraan ng kanilang pagmamahal. No? Nais nila tayong ituwid at turuan sa ating landas. So sa ating pananampalataya, ganun din po. No? Dahil tayo ay pamilya ng Diyos, dahil tayo ay tahanan ng Panginoon, at yung tahanang ito ay nararapat na tahanang may pag-ibig, nandun po yung pagtutuwid. At yung pagtutuwid ay paraan ng ating Panginoon ng pagdidisiplina. No? At siyempre, kapag ito'y paraan ng Diyos ng pagdidisiplina, yung number 4, letter D, correction is God's way of love. No? Ang pagtutuwid ay paraan ng Diyos ng pag-ibig. Amen po ba? No? Kaya pag tayo ay tinutuwid ng Diyos, no, tandaan natin ito'y palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Sabi po sa Hebrews 12:7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? No, di ba? Napakalaking paalala po sa atin ito na parte ng buhay pagmamahal ng ating mga magulang, lalo ng ating mga ama, yung disiplina. At yung disiplina ay palatandaan din at manifestation ng love sa atin, ng ating mga magulang. So parang kami na nabuhay doon sa year na hindi pa yung generation na to, may pagmamalaki namin yung disiplina na meron kami mula sa aming mga magulang. Di ba? Inabot pa namin yung sit-sit, no? Yung sinturon, yung hanger, hindi ko na inabot yun eh. Kasi yung hanger noon, bakal eh. Medyo matigas yun. Pero yung sinturon, inabot ko yun. No? Inabot ko rin yung itak ng lolo ko. Pero hindi naman ako naabutan kasi mas mabilis akong tumakbo sa lolo ko. Pero yung disiplina na naranasan ko nung ako'y bata, ipinagmamalaki ko na iyon ay parang naging malaking bagay sa aking paglaki. No? Talagang ang dami mong bit-bit na aral sa buhay. Yung prinsipyo ng disiplinang yun ay hawak mo ngayon habang nabubuhay ka at bilang magulang na rin, no? Talagang meron kang paghuhugutan ng wisdom sa iyong pagiging magulang. Unlike sa panahon ngayon talaga na iba na yung generation, di ba? No, iba na rin yung antas ng pagtutuwid, iba na yung paraan ng pagkokorek, iba na yung kaparaanan ng pakikitungo. No, kahapon Saturday nasa high school ako kasi red letter day, di ba? Siyempre may mga problema yung mga bata, yung iba wala, pero kadalasan may mga problema. Doon binabanggit ng teacher yung problema ng mga bata, yung concern. Yan, teacher rem. Yung concern ng mga teacher sa mga bata. So doon mo makikita na talagang iba na yung iba na yung kaparaanan ngayon ng parang pakikitungo ng mga teacher sa mga estudyante. No, parang sa akin yung aking evaluation, medyo may takot na yung mga teachers ngayon sa mga bata kumpara noong panahon noon. Kasi parang pag kinanti mo yung bata, kakampihan ng magulang eh. Unlike noon, kakampi ng mga teacher, yung mga magulang. Diba? Kaya may mga teacher noon talaga na parang magulang din na namamalo. No? Pag umuwi, nagsumbong yung anak, tatawanan lang ng magulang kasi dapat lang. Ganun, parang ganoon. Ngayon kasi iba yung paraan, di ba? Parang konting kibot, no? Pwede kang kausapin ng magulang, pwede kang dalhin sa guidance, ang masaklap, minsan dadaling ka pa sa sa Channel 5, no? Kay Tulpo pa. Nababiral pa. Kaya nakakalungkot yung ganoong pag-change ng generation ngayon. Pero tandaan natin na napakahalaga na makita natin yung correction na meron ang Diyos sa loob ng kanyang tahanan dito sa ating iglesia ay correction na mayroong pag-ibig. No, tandaan ng pagmamahal. Hindi lang ito basta disiplina, kundi pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung tayo ay dumaraan sa pagtutuwid ng Diyos, sabi niyan ng Hebreo, tiisin ninyo ang lahat ng hirap, tulad ng pagtutuwid ng isang ama.
So, tiisin natin. Kasi bakit nagbubunga iyan ng maraming bagay pagkatapos? No? Pwede ka namang umiyak. Diba? Pwede ka namang umiyak sa harapan ng Diyos ng sikreto habang nagtitiis. Pero pagkatapos niyan, makikita mo yung bunga ng iyong pagtitiis. Amen? No? Makikita natin yung bunga ng ating pagtitiis. So, a place like home is a place of love. It is a place where godly sorrow leads to repentance. Where godly sorrow leads to repentance. No? Sa pamamagitan po nung painful letter ni Pablo sa iglesia ng Corinto, no, he had been, the church had been led to sorrow. No, nalungkot din sila. Nagkaroon din sila ng painful experience through that letter. No, and this sorrow has lead them to transformation. Yun ang magandang bagay. Di ba? Yung painful letter na ito, na may correction sa kanilang kaparaanan, ay nag-lead sa kanila to change o to transform. And si Pablo, sa kanyang testimony, he had heard this good news and he rejoiced. No, narinig niya yung epekto ng kanyang letter sa mga taga-Korinto. Narinig niya yung kanyang yung naging dating ng kanyang letter sa mga taga-Korinto, kaya siya ay nagalak, no, sa Panginoon. At doon sa verse 11 makikita natin yung resulta ng sorrow sa buhay ng mga taga-Korinto. No, sabi doon sa verse 11, kung babalikan natin, tinan ninyo ang mga kalungkot o yung ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ng inyong pangalan, nagalit kayo sa mali, nagkaroon ng banal na pagkatakot, nanabig kayo sa aking pagdating, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan, ang nagkasala, ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa bagay o sa mga bagay na iyon. So ano yung resulta ng sorrow sa buhay ng mga tawag dito ng mga taga-Korinto? Ano yung binunga ng kalungkutang ito? Sabi diyan, naging masikap at masigasig sa paglinis ng kanilang pangalan. Yan, di ba? Sapagkat tayo ay tinutuwid, kinokorek ng Diyos, dinidisiplina ng ating Panginoon kapag tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan dahil sa mga bagay na iyon, ano yung pwedeng maging bunga? Ang pwedeng maging bunga niyan ay lalo tayong maging masikap at masigasig na patunayan na tayo ay nararapat sa harapan ng ating Panginoon. No? Sabi diyan, nagalit sila sa mali. No? Nagalit sila sa mali. Nagkaroon ng banal na pagkatakot. Pang-apat, nanabik sa pagdating ng lingkod ng Diyos. No, bigla nilang na-miss si Pablo. Bigla nilang na-miss si Tito. Di ba? Kung yung dati, ayaw nilang pakitunguhan ng maayos, no? Pero sabi dito, nagkaroon sila ng excitement o pananabik sa pagdating ng lingkod ng Diyos. At panglima, nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. So nagkaroon ng pagbibigay halaga sa pagtutuwid at pagsunod, yung obedience, di ba? No, yung buhay na nararapat sa harapan ng ating Panginoon. So bakit? Kasi yung atmosphere ng isang tahanan ay nabuo sa kanilang samahan bilang isang mananampalataya o bilang isang iglesia. No, so hindi ito kaiba sa ating church. Bagamat nabuhay o sabi nga nag-exist ang Church of Corinth during the Bible time sa New Testament 1,000 years ago, no? Hindi naman iba yung ating church sa mga churches noon, no? We also experience their experiences, yung kanilang mga naranasan, no? Meron ding panahon na tayo ay hindi nagkakaunawaan, may panahon na nagtatampuhan, may panahon tayo na nasa panahon tayo ng sabi nga kahinaan ng ating pananampalataya. May mga ganong pagkakataon sa buhay. Pero tandaan natin, bagamat mayroong mga ganong mga pagkakataon, tayo ay nalulungkot, pero kailangan yung kalungkutang ito maging paraan ng ating Panginoon upang tayo ay lalong lumago sa ating buhay.
pananampalataya. No? Magkaroon ng magandang resulta yung ating mga karanasan, katulad ng resulta ng kalungkutan na naranasan ng mga taga-Korinto sa letter ni Apostol Pablo sa kanila. So a place like home is a place where godly sorrow leads to repentance. And number 4, sabi, it is a place where people get serious about obedience. It is a place where people get serious about obedience. No, dito po, lalong nabibigyang halaga yung pagsunod. Hindi lamang pagsunod sa Diyos, kundi pagsunod sa authority na ibinigay ng Diyos. Si Pablo, no, he rejoices in his restored relationship with the Corinthians. No, nagmamalaki siya at natutuwa siya, pinagmamalaki niya at kagalakan sa kanya na ma-restore yung kanyang relationship sa mga taga-Korinto. No? At doon sa kagalakang iyon, makikita natin na may mga virtues o may mga katangiang lumabas sa mga taga-Korinto during that time. At yun yung dapat at nararapat na presente o present sa ating pong relasyon bilang mga mananampalataya sa ating kapwa mananampalataya. Ano-ano ba yung mga bagay na yon? Una, sabi, yung devotion. No? Devotion. We get this virtue from the praise in the sight of God. Doon sa verse 12. So, ang primary devotion natin ay dapat or must be to God before we seek human reconciliation. Otherwise, yung reconciliation na mangyayari, sabi, ay hindi magiging genuine. No? So, kailangan lahat ng ating gagawin, it is because of our devotion to God. No, laging, kumbaga, ang source natin lagi ang Lord. No? Lahat ng ating ginagawa, laging galing sa Panginoon. We have our devotion to our God. No? Siya yung lahat ng source ng lahat ng bagay sa buhay, pananampalataya o sa pamilya ng ating Panginoon. Pangalawa, yung tinatawag na refreshment. No? Ito yung isa sa mga virtue na dapat present din sa ating mga buhay o sa ating relasyon bilang mga mananampalataya. The word Paul uses literally means to stop and sleep or a deep rest. No, ano pong ibig sabihin nito? Kailangan bang tumigil? Kailangan bang matulog? Kailangan bang magpahinga? No, repentance produces not only a desire to be right with other person, but also for others to know of the reconciliation and be encouraged. No, division burdens the whole body. Kapag meron daw division o hindi pagkakasundo, it burdens the whole body. No, nagbibigay kabigatan sa kabuuan. 'Di ba? Sabi nga ng isang daw dito katotohanan sa Biblia, parang kung ating i-replace yun sa kasabihan ng tao, ang sakit ng kasukasuan ay sakit ng buong katawan. Tama ba? Ang sakit ng, mali pala, kalingkingan ay sakit ng buong katawan. No, doon sa principle ng body of Christ, di ba? Yung maramdaman yung sakit ng isang parte, halimbawa ng kamay, ng tenga, ng mata, hindi lang sila nakakaramdam noon. Yung kabuuan ng katawan. No? So, kapag may hindi magandang bagay na nangyari sa katawan, no, it burdens the whole body. No? At yung kagalingan nito, no, it lifts the loads. Ibig sabihin, kapag ito'y gumagaling naman, inaalis yung kabigatan. No? Kaya, isa sa mga bagay na makikita natin dito na virtue na nabuo sa reconciliation ni Pablo at ng mga taga-Korinto ay yung ma-refresh sila. No, yung refreshment, ma-refresh yung kanilang relationship, no, mawala yung mga negatibong bagay, no, magkaroon ng tamang pananaw sa pananampalataya at makita natin na dito po ay nagkaroon ng pahinga o kapahingahan doon sa mga mabibigat na bagay sa buhay, lalo na may kaugnay sa kanilang pananampalataya. Pangatlo,
confidence or courage. Confidence or courage. So this word in verse 16 means to boldly dare. When Christians are reconciled, they have renewed courage in pursuing the cause of the gospel because their relationship is so strong. So meron ng buong kumpiyansa. Hindi lang ang mga taga-Korinto, kundi even ang lingkod ng Diyos, si Pablo, na ipagmalaki yung mga taga-Korinto. Yung kanyang kagalakang nararamdaman ay ipinagmalaki niya dahil sa nangyaring bagay between him and the Church of Corinth. Sabi doon sa verse 14 ng ating text, sabi diyan, pinagmalaki ko kayo sa Kanya at hindi naman ako napahiya sapagkat kung paanong lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatunayang totoo rin ang lahat ng sinabi ko kay Tito tungkol sa inyo. At lalo kayong napapamahal sa Kanya habang naalala niya ang pagkamasunurin ninyong lahat at ang inyong pagtanggap sa Kanya ng may takot at paggalang. So makikita niyo po, di ba? Nagkaroon ng ng kumpiyansa, ng tapang na ipagmalaki din yung mga magagandang bagay na nabuo doon sa kanilang naging buhay at naging karanasan sa buhay bilang mga mananampalataya. So, even yung mga pangit na karanasan ay nagbigay bunga ng mga magagandang mga sabi nga katangian upang matuto sila. So, during the time of Titus, parang pinapakita dito sa ating binasa na parang napatunayan ni Pablo ang totoo na natuto ang mga taga-Korinto. Ayon na rin sa kwento ni Titus. Nung sabi po ni Dieter Uchtdorf, ang hirap ibigkas nung sabi diyan, the church is a home for all to come together, regardless of the depth or the height of our testimony. The church is a home for all to come together. Ang iglesia ay lugar kung saan maaring pumunta ang lahat. Ano man yung ating pagkakaiba, ano man yung ating differences. Hindi tayo magkakatulad sa paraan ng pamumuhay, sa itsura, sa antas ng buhay, sa mga naabot, sa maaring sa prinsipyo, sa karunungan, sa experiences, hindi tayo magkakatulad. Sa edad, hindi magkakatulad, di ba? Pero lahat po tayo ay nararapat ng tanggapin sa isang tahanan, sa loob ng isang iglesia na tahanan ng ating Diyos, regardless of our differences. So ang tanong ngayong umaga, mga minamahal, nararamdaman mo ba sa iglesyang ito ang pag-ibig ng isang pamilya o tahanan? Nararamdaman mo ba sa iglesyang ito ang pag-ibig ng isang pamilya o tahanan? Is this a place where God's people accept one another? Ang Caridad ba, ang United Christian Church Caridad ay lugar kung saan tinatanggap ang isa't isa? Is this a place where people care enough to correct? Importante ba sa atin yung pagtutuwid? Mahalaga ba sa atin yung pagtutuwid? Napaparamdam ba natin ito? Napaparanas ba natin ito? At handa ba tayong tumanggap ng pagtutuwid mula sa ating mga kapatid? Is this a place where godly sorrow leads to repentance? Ito ba yung lugar kung saan yung ating kalungkutan ay nagtutungo doon sa nararapat na pagsisisi at pagbabagong buhay? Is this a place where people get serious about obedience? Tayo ba ay natututo? Natututo ba tayong sumunod dahil tayo ay narito at miyembro kasama ng tahanan ng Diyos dito sa Caridad Unida Christian Church? Nawa, yung ating mga buhay ay talagang maging living testimony na meron tayong tahanan, a place like home na lugar ng pag-ibig. Lugar ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinaparanas
sa isa't isa ng mga magkakapatid. A place like home is a place of love. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat sa iyong pagpaparamdam at pagpapaalala ng kahalagahan ng pag-ibig, kahalagahan ng pagiging isang tahanan namin dito, Panginoon, sa iyong iglesia. Salamat po, Panginoon, dahil sa iba't ibang karanasan, sa iba't ibang bagay, ay iyo pong pinaparanas sa amin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Salamat po dahil nilagay mo kami sa tahanang ito, hindi lamang para lumago sa aming pananampalataya, kundi makasumpong ng aming mga kasama sa pamilya, makasumpong ng aming mga magulang, makasumpong ng aming mga kapatid, ng aming mga kapwa mananampalataya, makasumpong ng mga tao na kung saan makakatulong sa amin, sa aming paglago sa pananampalataya. At salamat po, Panginoon, dahil ginagamit mo sila upang kami, Panginoon, ay matuto, lumago sa aming pananampalataya. So, umagang ito, Panginoon, nawa ay patuloy po na pagpalain mo ang aming iglesia. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak sa dakong ito at patuloy na maramdaman at maranasan ang pag-ibig namin na nanggagaling sa iyo, ang pag-ibig para sa isa't isa. Purihin ka, ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng time muli upang magkasama-sama at magpuri sa iyo at magbulay-bulay po ng iyong mga salita. Tunay po, Panginoon, na iyon nawang paghariin ng pag-ibig sa loob ng tahanang ito ng Unida Christian Church Caridad, manahanan ng pag-ibig, Panginoon, na siyang nagmumula po sa iyo na nais mo na amin pong iparana sa isa't isa bilang mga magkakapatid at magkakasama sa iyong pamilya, sa iyong tahanan. Salamat po, dakilang Ama, at hinihiling po namin na iyong pagpalain ng bawat isa, ang aming pong mga kapatid na aming nakasamang muli ng mga balikbayan. Hinihiling po namin ang patuloy na pagpapala mo sa kanilang mga buhay, Panginoon, yung entire time ng kanila pong stay sa Pilipinas, hanggang sa kanilang muling pagbabalik, Panginoon, sa Canada. Dalangin po namin, o dakilang Diyos, maging ang bawat isa, yung aming pong mga panalangin na hindi namin mabanggit sa aming kapatid, ay sa'yo po namin patuloy na tinataas, kinikilalang yung kapangyarihan na handang kumilos at gumawa sa aming mga buhay, at wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Nananalig kami na ikaw ang siyang Diyos na gagawa at kikilos sa amin upang kami ay tugunin, Panginoon, sa aming pong mga dalangin. Ingatan mo po kami sa aming pag-iwahiwalay pa uwi sa aming mga tahanan, bigyan ng isang masaganang pananghalian kasama po ng aming mga mahal sa buhay, at nawa anuman ang aming gagawin sa aming kani-kaniyang mga tahanan, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral, ikaw po ang mabigyan namin ng kaluguran. Purihin ka po, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinagmamahal, naway sumating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ibig at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.